Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sinisimulan natin ngayon ang unang araw ng ating Triduum Mass para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhati ang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahok, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagalas sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtagos sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong itutugon. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Tayo pong lahat. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Puon, ang pagpapala mo'y iyong ilaan.
sa mga anak mong may takot na taglay. Kagila-gilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang dihamakin ng mga kaaway. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. purihin ang puon sa kanyang pag-ibig, na dulot sa akin nang ako'y magipit. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. ako ay natakot, labis na nangamba, sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yaong aking taghoy, nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. mahalin ang puon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Tugon, Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo pon lahat. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay, ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa ng salupain ng mga Heresano. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinuna ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain.
Nang sumasakay na sa Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang unang araw ng ating pong pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng Candelaria. Tama ba? Mahal na Birhen ng Candelaria. At ito yung imahin o larawan ng Mahal na Birhen ng Candelaria na kung saan sa February 2 ang kapisahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Si Kristo bilang liwanag. Okay. Pero babalikan natin yan, yung mapagnilayan natin ang tungkol sa kapisahang iyan. Pero sa ngayon, dito po muna tayo. Nakakita na ba kayo ng sinasaniban? Tingnan nyo ngayong katabi ninyo. Kasi minsan yung sapi, pag sinabing sapi, di ba, yung nagwawala. Meron din namang sapi na tahimik lang. Yung kala nyo, yung nagwawala lang, hindi. Yung tahimik lang, yan. Di mo alam, may sapi rin yan. Kaya mag-ingat-ingat tayo, Kasi ito yung kwento, madalas kasi natatakot tayo kapag may sapi, pero kailangan lang talaga, kayo naman minsan agad-agad sumusugod sa simbahan, Father, may sapi. Yung mga nagdadala naman talaga, yung totoong may sapi, hindi yung sinasapian. Sa simbahan, inaaral muna ng mabuti kung yan ba talaga ay authentic na nasapi ng demonyo o dala lang ng emosyon ng tao na may pinagdaraanan. Wag agad-agad, Okay. Kasi ito yung kwento natin sa Ebanghelyo, May isang lalaki na tawag nga dito, ginawa ni Jesus yung ritual ng exorcism. Ito yung kailangan palabasin at kailangan tanungin, sino to? Biruin nyo, sa isang tao, napakaraming demonyo. Libo. Kasi yung ibig sabihin ng legion ay libo. At kung hindi lang basta legion, kasi yung baboy, ang sabi dito, mayroong 2,000 baboy ang naroroon. At lahat ng masamang espiritu sumapi doon sa lahat ng baboy. So sa isang tao, hindi lang isa. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo, ilan kaya ang sumapi dyan? Hindi lang isa, So, iba-iba din kasi, iba-iba ang demonyo, iba-iba yung sumasapi sa tao. Siyempre, para magpahirap, para yung tao ay panghinaan at lalong hindi makalapit sa Diyos. Kaya tingnan natin, Ang lang dito, parang very striking dito, yung mga demonyo, lumapit kay Jesus, nakiusap sila na wag silang parusahan. Sabi pa nga, alang-alang sa Diyos, wag mo kaming parusahan. Nakiusap ang demonyo kay Jesus. At ang sabi pa, baka pwede, doon mo na lang kami papuntahin sa mga baboy. Nagpaalam pa. Samantala, yung mga tao na imbis na matuwa, na magaling na yung lalaki, lumapit din kay Jesus. Nakiusap kay Jesus. Ang pakiusap nila, umalis na si Jesus doon. So, sino ngayon ang mas grabe? Kailangan pa ba ng sapi ng tao? Yan tao mismo nagdidesisyon na umalis ang Diyos? Tingnan nyo ngayon katabi nyo ulit, kailangan pa bang sapian yan o normal na yan? At wala nang effort yung demonyo kasi wala Okay na, atin na yan kampi na natin yan. Wala natin pahirapan yan. Kasi yung ibang mas pinahalagahan ng tao, yung kabuhayan kaysa sa buhay. Kasi para sa kanila, yung baboy namatay. Ilan yun? Libo-libo yun. Sayang naman. Yung tao, isang buhay lang yan. Kaya lumapit sila ang pinakiusap, sige na, umalis ka na dito kasi mauubos ang aming babuyan, mauubos ang aming kabuhayan. At hindi nila naisip na
buhay ang bigay ni Jesus. Mag-isip-isip tayo ng mabuti, no? Ang mahal na Birhen, lagi siyang kumikilos, kaya nagkakaroon ng iba-ibang mga pangitain, nagkakaroon ng iba-ibang mensahe o sa iba't ibang lugar, patuloy na napapakita para ilapit tayo kay Kristo. Ito. Tapos, ay, Diyos ko Lord. Talagang, kung wala ang Diyos sa atin, kung hindi natin palalapitin ng Diyos, o sino ang pinalalapit natin? At sino ang lalapit sa atin? Tukso. Hanggang sa wala na talaga tayong ibang maisip. Hanggang sa tuluyan na nga nating hindi mapansin o hindi na natin maramdaman na kailangan natin ng Diyos. Minsan dito sa lugar natin, no, talagang abalang-abala ang mga tao sa kabuhayan. Nakakaligtaan, sana hindi nakakaligtaan yung buhay nila. Yun yung mas mahalaga. Hirap na yung mga tao dito, no? Buhat-buhat yung napaka-bibigat ng mga gulay, sako, o kung ano-ano mga kariton, para lamang sa akala nila na mabubuhay sila. Pero kahit ilan pa ang buhatin natin, makaya natin buhayin, hanggat di tayo lumalapit kay Jesus, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Kahit tayo mismong nasa loob ng simbahan, kahit tayo nandito na mismo, kapag hindi natin nakita kung ano nagiging attitude natin, no? Hindi talaga tayo magkakaroon ng buhay. Tandaan natin, higit na mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kabuhayan. Hindi sinasabing alisin natin yung magtrabaho, hindi sinasabing masama ang magtrabaho, kundi tinandi natin kasi naiiba yung ugali natin, maging ang pagtingin natin sa buhay ng ibang tao dahil lamang sa pag-aakala nating ang kabuhayan ang makapagdudulot sa atin ng kaligayahan. Amen? Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit natin sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway makauwi ng matiwasay sa kalipunan ng mga banal kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Isama din natin ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat.
Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Osana, Osana, sa kaitaasan, pinagpalang ay sa ngalan ng Panginoon, Osana, Osana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin na ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Sa sinumang sa Diyos mula, katarong ay magbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin. Sa pakikihamo, lagi naming gamitin. Karasa'y pipitin, kamali ay tutuwirin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sandali. Mga paanyaya, bukas January 31 at sa February 1 at 2 ay ang banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. February 2, Huwebes, araw ng kapistahan, pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng gabi ay ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Tayo rin po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga kandila bago magsimula ang misa. February 3, araw ng Biyernes, kapistahan ni San Blas, pagbabasbas ng mga lalamunan sa ika-6 ng umaga ng misa, banal na oras naman sa ika-6 ng gabi pagkatapos ng misa. Gayon din ang pasasalamat para sa ating kofradiya na nag-aalay ng sobre. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Re-react. May mga nagre-react. Gayon din po ang MGC na nag-aalay. Sinapian. Yung mga different ministries, organizations, damat din nabanggit, salamat po sa inyong paghahandog ng sobre para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Maria. Bukas, ihahabol na lang bukas. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.